Hello mga kakaang, bawal magpakaang-kaang. Ituturo ko pala sa inyo kung paano gumamit ng insulation tester. Usually, insulation tester, usually tinatawag siyang Meager. Pero yung Meager is brand name ng insulation tester before, no? Parang nagiging common term na lang siya. Pero yung original na pangalan talaga niya is insulation tester. Ito yung dito testing kung maganda pa ba yung insulation mo. Dito mo malalaman kung maganda pa ba yung insulation mo. Dito sa tester na to, pwede mo din gamitin ng resistance. Gusto mo kumuha ng resistance, pwede mo din ito gamitin dito. Tapos voltage, DC voltage, pwede mo ditong gamitin. At saka ito yung terminal niya para sa probe niya. Meron itong ohms, resistance, at meron itong insulation. At yung gitna niya is common. So dito, pag nag-testing ka ng insulation, ito yung i-connect mo common saka insulation. Pag resistance naman, common saka resistance. So simulan natin. Dito merong dalawang probe. Isang pula at isang itim. Ito, tapos yung terminal niya itim saka pula. So gawin mo lang, yung itim ilalagay mo sa common. Yung pula, pag mag-testing ka ng insulation, dito mo ilagay. Pag mag-testing ka naman ng resistance, dito mo ilagay yung probe. Ito yung insulation tester namin dito. So ito yung ating fan motor. Paano mo malaman na yung motor mo ay okay pa? So dalawang way para malaman mo siya na wala pang problema yung motor. Ang una, tatlong way pala. Dapat yung mechanical side niya dapat pre-wheel, wala siyang maingay, wala siyang parang waggle. Okay yung bearing. Pag ganon, pag okay naman, sa electrical side ka naman, itester mo yung insulation niya at saka yung resistance ng pan mo, winding ng motor mo, kung ano ba siya, kung may makukuha ka bang resistance or open or zero or continuity na lang yung makukuha mo, no? So simulan natin. Magsimula tayo sa insulation. Pag nagtesting ka ng insulation, dapat yung range ng insulation mo dapat mas malaki sa capacity ng voltage ng motor mo. Like for example, yung fan motor na to is 230 volts AC. So dapat dito ka sa range. Ang range dito, mayroon ditong 50, 400, 250, 500, at saka 1000 volts. So saan yung nearest niya is 250 volts. So pasok pa siya. Kasi 230 volts lang yung rate ng motor. Kita ba? 230 yung ano niya, yung ratings ng fan motor. Ang gagawin lang,
Yung common, ilalagay mo siya sa body nung pan motor. Tapos isisit mo siya sa 250 volts insulation. Yan yung reading niya. Ang gagawin natin, bali yung probe na to, mayroon siyang maliit na test probe. Hindi mo na kailangan pipindot ka pa dito. Dito ka lang pipindot, no? Ang unang step is ititest mo kung magsi-zero ba siya. Importante dapat zero yung reading, body to body. Ipakita dito na lang. Okay? So yun yung reading niya, zero. So ibig sabihin, okay yung tester mo. Ang next step, ititest mo yung sa winding ng motor. Pasok natin konti kasi medyo di makita. Next step is ititest mo yung winding ng motor. Ulitin natin kasi nagalaw yung okay, zero. And then dapat hindi siya mag-zero. Dapat ang minimum niya is 2 mega ohms dapat. Hindi siya 2 mega ohms pataas. Ibig sabihin nun, okay yon. Sa insulation yun insulation testing. Iba naman yung sa resistance. Bakit dapat to zero? Ibig sabihin nun, pag 2 pataas yung insulation mo, ang ibig sabihin nun, walang sumasayad na winding papunta sa body o earth. Walang sumasayad na winding na walang mga open line na nagkukos ng earthed. Yun yung tatawag earthed na pan motor. Ibig sabihin nun, walang problema, walang sumasayad papunta sa earth o body ng pan motor mo. So, simulan natin testing. So, ang reading niya is 220 mega ohms voltage. Yan yung reading niya. So, sobrang taas ng insulation niya. So, maganda yung insulation nung pan motor mo. No? So, ang next step na gagawin natin is kuha na natin ng resistance yung winding ng motor. Ilipat natin siya sa resistance. So, yan yung reading niya. Ilipat naman natin siya sa ohms na yung position ng indicator natin, no? So, nilipat natin siya sa ohms. So, magre-reading siya ng ohms or 0. Depende, no? Kung anong resulta nito. Hindi ko pa alam kung maganda pa ba itong motor na to. Pero yun, no? Ito yung pinaka the best way. Insulation talaga yung pagdating sa electrical na side. Lahat ng wiring, mapabahay man, kung questionable ka bakit nasusunog o nagbo-voltage drop, insulation yung sagot sa wiring. For example, ito, may dalawa siyang terminal. Dito papunta yung coil, iikot siya dito ng ilang beses, tapos lalabas siya dito. Kaya sa nagkakaroon ng resistance, ibig sabihin, sa dami ng turn,
nagbabago yung resistance. Pero kung wire lang yan na diretso, wala kang marireading na resistance. Kung susukatin mong wire point to point, 0 yung marireading mo. Pero pag nagiging coil siya na tulad ng ganito, nagkakaroon siya ng resistance, mga resistive na ano. So titisting natin, winding to winding. Testing natin. Ang reading niya is 91.1 ohms. So, ibig sabihin nun, ang winding mo ay okay pa. So, yung 91 na yan, ohms, pwede mo computein para ma-double check mo kung tama ba yung ano niya. Kuhanin mo yung formula, triangle ng resistance. Gamitin mo yung voltage. Di ba, yung sa formula ng resistance is resistance divide voltage times current. Oh, tama ba? Baliktad pala, sorry. Voltage pala divide resistance times current, I think. Kailangan ko lang i-review. Pwede mo computein kung tama ba yung ano niya sa voltahe niya. Sa 27 watts. Ito may ano pala dito. 27 watts times divide 230 volts equals nun current. So pagkuha mo sa resistance, so current times resistance, ang resulta nun is voltage. Kung tama, 230 ang makukuha mo, ibig sabihin nun okay yung ano mo, winding. Saka yun lang, abangan nyo po ako sa just follow nyo lang ako for more tips at tutorial, mga simpleng ano lang, no, tutorial, mga basic about electricity, mga natutunan ko dito sa